Okay. So ngayon, kung titingnan po natin yung missional helix, the discipline reflects at least the 5 interrelated elements. Okay, number 1, yung theological reflection. Okay. So, ano yung theological reflection? So, of course, pag pumunta ka dun sa lugar na pupuntahan mo, you have to understand kung ano ba yung understanding nila tungkol sa Diyos and stuff like that. Okay, so we're talking about religious understanding of the people that you're trying to reach. Okay, para sa kanila, ano ba yung pagkaintindi nila sa Diyos? Number 2, ano ba yung pagkaintindi nila sa morality? Okay, number 2, ano ba yung pagkaintindi nila doon sa salitang katotohanan? Yan. Ano ba yung pagkaintindi nila sa judgment? Or ano ba yung pagkaintindi nila sa tinatawag na social justice? Ayan. So, you have to understand this. Kagaya niyan, naalala ko po nung binabasa ko po yung storya ng isang missionary ng pangalan ay Don Richardson. Itong si Don Richardson, alam ko patay na siya, pero he successfully planted a church somewhere in Africa na talagang yung mga missionary na nauna sa kanya ay nahirapan na i-share yung gospel sa kanila at nahirapan na mag-plant ng church. Kasi meron silang kakaibang kultura. At yung kultura na ito ay batay doon sa kanilang religious belief. Yang kagaya niyan, doon sa lugar na pinuntahan ni Don Richardson, ang highest and most yung tinatawag na hindi recommendable ang tawag doon eh. Kumbaga parang yung kanilang belief, yung treachery o yung pagiging traidor, ito ay noble para sa kanila. Ito ay isang magandang katangian sa kanila. Kapag traidor ka, may ugali ka na kapareho ng ugali ni Judas, hero ka para sa kanila. Kaya nga po nung si Don Richardson, sinishare niya ang gospel, nabanggit niya yung storya ni Judas sa kanila, mas pinalakpakan nila si Judas kaysa kay Jesus Christ. Can you imagine that? Okay. So you have to understand what are their, what we call religious upbringing. So theological reflection. Okay, ito pangalawa, yung cultural analysis. Ito, lagi ko na sinasabi to. So you will have to really analyze the culture. Kasi may mga kultura talaga na sabihin na natin kapag ito yung inayunan mo, mapapaliw ka doon sa mensaheng dala mo, you might contaminate or adulterate the gospel message that you will be sharing them. So you have to be very careful about this. Kaya nga kailangan pag-aralan mo yung kultura and try to look at the culture. Ano ba yung kultura na merong significance na pwede nating gamitin para as a vehicle para yung ebanghelyo ay madala natin ng madali sa kanila. Okay? So, and then of course, pangatlo, yung historical perspective. Now, hindi po kayo nagtataka na mayroong mga bansa na masyado silang iwas pagdating sa religious discussion, particularly about Christianity. Okay, let's take a closer look. Bakit ang mga Hudyo allergic sila sa mga Kristiyano? I'm talking about Christians as general. Kasi alam niyo po, para sa mga Hudyo, ang Kristiyano, general yan. Unang-una, bukod sa sila po hindi sila biologically Jews. Pangalawa, hindi rin sila spiritual Jews, pero they consider Christians as the enemy of their faith. Lalo na nung kung titignan po natin yung history ng mga Hudyo versus Christians, na nung naging Kristiyano ang Roman Empire, yung mga Hudyo na hindi sumampalataya sa Panginoon, ano nangyari? Pinapapatay nila. Okay, pinapatay ng mga Romano, tapos ang ginagawa po nila, they are seizing different historical sites. Okay, sa Israel na may kinalaman po sa pananampalataya natin mga Kristiyano. Kaya nga po dun sa mga areas na yon na itatag yung sangkatutak na Catholic churches, and probably this is the result of what we know today as the Crusades. Okay, yun po yun. Okay, so try to look for that historical event na nangyari. Kaya hanggang ngayon, kapag sinabi mo sa Hudyo na Kristiyano ka,
automatic off limits ka sa kanila. They will not easily accommodate you until you build you build a trust, okay, na nakuha mo yung kanilang pagtitiwala. Okay. Yung mga bansa na ganito na meron silang pangit na karanasan with Christians, especially with Christian missionaries. Kaya may mga bansa o may mga lugar na hindi sila basta-basta tumatanggap ng mga missionaries. Okay? So, in order for you to know that, lalo na kung yung pupuntahan mong bansa, may ganito palang sistema, so you must know the historical background of it. Okay? And kapag alam mo na itong unang tatlo na ito, okay, yung theological reflection, cultural analysis, historical perspective, then yung dalawa na ito na tatawagin po nating SF ay madali mo nang magagawa. Una, yung strategic formation. So dito ka na makakabuo ng strategy, how will you be able to reach them? At pangatlo, yung tinatawag na spiritual formation. So pag sinabing spiritual formation, ito na yung pamamaraan kung paano mo ibabahagi sa kanila yung ebanghelyo doon sa paraan na maiintindihan po nila. Okay. May gusto pa ho ba ka? Amen. Amen. Okay. Yes po. Amen. Okay, okay. Very good, very good. Okay. Nawalan po kayo ng boses, Pastor. Wala po. Okay, okay. Ito po, naririnig po ako? Opo. Okay, good, good. Okay, so nabanggit na po natin yung different models of missions. Okay? Now, kung pag-usapan po natin ito, lalo na we're gonna be talking about strategies of missions. Okay, in order to be successful in reaching many people for Christ, listen to this, a missionary needs to have a biblical strategy. Okay, a missionary needs a biblical strategy. Kasi alam niyo po, missions in many places have failed or grown slowly because the wrong strategies were used. Okay? So, multiple centuries have passed with the church not expanding in some places. May mga churches o may mga lugar na hindi nag-expand yung mga churches doon sa mga lugar na yon. Sabi po ng isang author, si David Garrison, doon sa kanyang booklet na Church Planting Movements, he identifies things that promote exponential growth and things that inhibit growth of the church on mission fields. So, i-share ko po sa inyo ilan sa mga strategies na kanyang natuklasan as he observes. Okay, and I believe that this will also help us in our missions, especially when it comes to church planting movement. Okay, so the following that I will be mentioning is a summary of key points from Dr. Garrison's booklet, and together with some additional information. So I want you to take of this carefully, take note of this carefully, okay, para at least maintindihan natin itong tinatawag na missional strategies. Okay, let me begin by this. The goal of a missionary should be to promote church planting movements within people groups. Ulitin ko. The goal of a missionary should be to promote church planting movements within people group. Okay, doon sa mga kapatid po natin, yung mga kasama nating pastor ngayon na nagpa-plant na ng church o nakapag-plant na ng church. Yan, si Pastor Amador, si Pastor Marlon, and Pastor Joel, Pastor June nandito rin, Pastor Dennis. Kayo po na may experience na sa church planting. Para sa inyo, can you please help me define para dito rin sa mga nakikinig sa atin ngayon kung ano yung tinatawag nating church planting movement? Ano yung pagkaintindi mo dito sa word na to?
church planting movement. O sige, simulan ni Kuya Joel, and then sunod si Pastor Marlon, and then si Pastor Arnold, then of course Pastor June, and last will be Pastor Dennis. Okay, sige po, simulan po natin. Open cam po tayo ha, pagka mag-share tayo. Yes po, Pastor. Bali sa Opo. akin po, as church planter, church planting, ang definition nito sa akin ay talagang hahanapin mo talaga yung mga unbelievers. Hahanapin mo talaga yung mga tao na sabihin nating hindi talaga kilala si Kristo. At the same time ay hindi nila kumbaga hindi po talaga nila nakikilala o naririnig ang salita ng Panginoon. Kasi sa aking based doon sa experience ko sa Nueva Vizcaya, medyo nung pormero mahirap kasi nga po una yung lingwahe na kailangan makapasok ka o malaman mo yung lingwahe nila. Pangalawa, yung kultura nila na minsan ay hindi na natin to napapansin na nasasagasaan mo pala yung kanilang kultura, kumbaga, na sabi nga po, meron sa ating Katagalugan na yung explanation yung kanina tungkol dun sa Mindoro na hindi naman talaga ganun yung kanilang pag-unawa, baga ganun. So, para sa akin, ang sa church planting ay hindi ganun kadali. Pero, nakaka-excite. Bakit po? Kasi dito ka talaga mag-i-establish ng isang simbahan, igagather mo talaga yung mga tao na hindi pa talaga nakakilala sa Panginoon. Lalong-lalo na kapag hindi pa sila ganun ka-expose pagdating doon sa tinatawag po na pakikipag-usap. Napakahirap minsan yan dahil kumbaga aloof po sila. Lalong-lalo na kung ikaw ay galing sa ibang lugar. Pero ang kagandahan naman po dito bilang church planter, nakikita mo talaga yung skilled mo, hindi lamang spiritually, kundi by knowledge, doon sa kakayahan mo talagang ilapit sila sa ating Panginoon. So, ang church planting ay masayang gawin. Kumbaga, kasi talagang sila yung magiging anak mo sa pananampalataya, unlike doon sa simbahang nadatnan mo na. Ilan po sa akin. Thank you po. Okay. Sige po, maraming salamat po. Okay, sino po yung susunod? Wait lang po, Pastor. Okay, sige. Parang wala ka sound, Pastor Marlon. Sir, wait lang po. Yan. Okay, good. Okay. Sir, wait lang po. Sige lang. Ano po, Pastor? Yan, sige. Honestly, wala pa po akong idea yung paano ko ba yung talagang na-experience ko po na mag-church po dahil fresh graduate na po ako nung 4 years dito po sa pinatas po akong school. And yun po, pero pagka binasa natin yung Acts, tapos yung nila po, tinuro nyo na sa 10th May nga po kung paano po si Paul na church planting sa Thessalonians, sa Philippi. Well, ang ibang sinasabi ng mga picture lalo na doon sa Thessalonians, sinasabi nila na kaya daw hindi nagtatrabaho si Paul tapos hindi umaasa sa binibigay ng mga dahil mahirap po ang mga Thessalonians.
So kung pag inobserbahan po natin yun, doon po sila nagkakamali kasi meron po tayong different kind of context, yung canonical, immediate, saka remote context. Well, kung tinignan natin sa history nun, kaya po ginagawa ni Paul yun sa mga sa Thessalonians dahil nga po yung nag-mission doon siya sa simbahan ng Corinthians. Alam naman natin from chapter 1 to 30 pataas, 16. Obserbahan po natin kung paano yung sistema ng maling mga pamumuhay ng Corinthians believers po, di ba? Lalo na yung mga carnality, di lamang sa immorality. Well, parang ang punto ay ganitong gustong sabihin ni Paul at ng Corinthians kay Paul, gustong sabihin ni Paul ay pabayaan mo kami, Paul, sa mga ginagawa namin kasi sinusuportahan ka namin sa mission mo eh. Pero ang magandang part sinamari ko lang, Pastor, part na ginawa ni Paul, kumbaga, sorry sa term, kayo? Sinuswerte? Hindi kayo yung tumawag sa akin bilang maging apostol, kundi yung tumawag sa akin si Jesus Christ. Tapos, hindi niya tinolerate yung mga Corinthians bagkus hindi ko nga siya umasa doon ng support. And kaya, ginawa niya dun sa Thessalonians, nag-work siya. And yun po, sa mission niya, di ba? Kung maaalala natin. Then, yun, saka po natin maanawaan kung ano yung konteksto na din nga, pumasok sa cultural reflection, saka historical perspective, strategic formation yung ginawa po ni Paul doon sa ganoon. Well, I think kung ko yun, kung harapin ko po yung ganyang mission, maganda pong pag-isipan yung mga ginawa ni Paul na strategy. So, yun lang. Thank you po. Basta malo ka tatanungin kita, kung ikaw ay ilo-launch out ni Lord sa international missions, saan bansa ka pupunta sa palagay mo? Yun nga po. Gusto ko po sa Taiwan kasi nga ang kamag-anak ko po kasi family po kasi akong sila mama kasi 12 magkakapatid, yung 3/4 nandun po sa Taiwan gawa ng ang lolo ko po ay Chinese. And yun po sila, hindi pala pa pong Christian talaga. Wow, okay. Gusto ko po na papunta doon and magamit ng Lord para po sharean sila ng gospel. So dapat mag-aral ka na ng Mandarin ngayon pa lang. Tsaka balita ko, ang salita nila doon is Cantonese yata aside from Mandarin. Ganun po. Dati marunong ako mag-Cantonese nung nag-aaral pa ako sa Bible School sa Malaysia, na natutunan ko ang Cantonese. Ang Cantonese ay kakaiba sa dialect ng mga Filipino-Chinese. Ang Filipino-Chinese, Hokkien yung kanilang ginagamit. So malaking kaibahan yan. So pag-aralan mo na yan, Mandarin at saka yung Cantonese. Pero kung hindi mo po mapapag-aralan ng Cantonese kasi medyo komplikado ang Cantonese, mag-Mandarin ka muna. Kasi Mandarin ang salita salita rin doon sa Taiwan. Ayan. Salamat pa sa Marlon doon sa senior mo. Malaking consideration yan para sa ating mga missionary. So we should be following, or we are expected to be following the examples given by the Apostle Paul in the Bible. Okay, Pastor Amadeo. Okay, ano yung share mo sa amin yung mga bagay na sabi ko dyan sa mga sharing na ganyan. Sige, Pastor. Amador. Opo. Ako po, pag sinabing church planting, talaga po napakahirap yan. Una, cross-cultural yan eh. Let's say, for example, kung kami ay bago gumraduate sa Bible School sa LOC, although 1 year lang po naman yung aming Bible School, pero hindi po kami pwedeng makagraduate unless na may na church plant po kami. Po kami doon sa Tacloban. So as in zero. Talagang napakahirap po ng church planting. Zero, wala kang tao, walang church, walang gamit.
At hindi naman po pwede po na experience namin, hindi po pwedeng banat kaagad ng Word of God. So kailangan aralin mo muna ano yung kanilang culture. Parang ilalapit mo yung sarili mo in a sense na hindi sila mailang kapag ibabahagi mo kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila. Especially sa Tacloban, yung pong mga matatandang mga Bisayan, talagang ano po yan, anong tawag doon, loyal po yan sa RC, sa kanilang region. Kaya talagang napakahirap po, when you say church planting, you are going to a particular places na zero, as in talagang mag-i-establish ka ng rapport, mag-i-establish ka ng places, mag-i-establish ka ng tao, kaya napakahirap po. Tapos aaralin mo yung kanilang kultura, paano ka papasok, paano mo sila madadala sa ating Panginoon. So, yan po yung aming experience or yung aking experience sa church planting. Talagang as in, zero, pupunta ka roon, parang wala kang kakilala, kundi yung mga kasama mo rin at mag-i-establish ka pala. So yun po yung aming experience sa church planting. Salamat po, Pas. Yun lang po. Okay, salamat po, Pastor. Gandang idea yun, ano? Yung very challenging talaga. Biro mo, bago ka makagraduate ng Bible School, magpa-plan ka muna ng church. Diba? Which is actually a good opportunity for you to practice what you have learned. Yung nga lang talagang, paano kung talagang wala ka pang karanasan sa ministry, paano mo gagawin yun? Diba? So, nandun yung dilemma nung estudyante. Actually, naranasan ko yan. Nag-aral ako nun sa isang church. Part ako ng church na to, which I will not mention. At tapos meron silang sarili nilang Bible school. At doon sa Bible school, it involves, para makagraduate ka, number one, kailangan matuto kang mangaral sa kalsada, pero hindi nang hihingi, mangangaral ka sa kalsada. Tapos pangalawa, kailangan makapag-plan ka ng church. Tapos, pag nakapag-plan ka ng church, kailangan maordinahan ka. Okay? Pero actually, baliktad pala, mauuna muna yung maordina. Hindi, tama. So, magpa-plan ka ng church. Kapag nakapag-plan ka ng church, doon sa conference, kailangan maordinahan ka. Diba? Kasi doon sa amin noon, kahit na nakapag-plan ka ng church, pero if you don't meet the qualities of a pastor, hindi ka rin nila uordinahan. Ganun ka-stricto doon sa church namin. Kaya dito nga po, 2 beses nila kung nilaunch out ng church, so 2 beses din nila kung inordain doon sa conference. Natatawa ako, sabi ko, di ba ang ordination 1 beses lang? Di ba? And this is before I joined the United Church of Christ. Nung ako po ay naging pastor naman ng UCCP, duman ako sa pagiging conference licensate, and then I was ordained. Inulit uli yung ordination ko sa UCCP. Pero dito kasi sa UCCP, hindi kami magpa-plant ng churches. So you are assigned to different churches. Okay? Sorry for mentioning that church na pinanggalingan ko. And now I'm joining the Assemblies of God. And kaya ngayon, dumadaan ako sa orientations ng kanilang mga pastor. Sasama ako sa mga conventions po nila. And tapos ito nga, kakausapin pa ako ng mga presbyter para at least malaman nila kung ano ba yung puso ko, ano ba yung nasa isipan ko. Pero sasabihin ko nga sa kanila that at this season I'm being led to plant a church, and I'm looking for a covering na pareho yung kapareho ng theological foundations ko, at yung magme-mentor sa akin kapareho ko din ng theology and practice. Siyempre, Pentecostal, I believe in miracles, I believe in spiritual gifts, and yet yung theology ko is of course biblical theology. So, salamat sa Diyos dito sa Assemblies of God is yung 2 qualities na ito na hinahanap ko, narito naman, nakita ko naman. Kaya natutuwa ako, nakakilala ko ngayon ng mga pastor dito sa AG na tinatawag ko ngayong mentor, and now they are guiding me in planting churches. Ang nasa puso ko po kasi is I want to plant churches. Kaya nung mga bata-bata pa ako, so I'm involved in different church planting activities.
At kaya nga sa isang simbahan dito ako tumatagal kasi pag na-establish na yung church, automatic lilipat na naman ako sa ibang lugar para magsimula na naman ng panibagong church. And little did I know na hindi pala yun ang calling ko, meron pa palang ibang panawagan ng Diyos sa akin. Okay, ano naman, I want to hear from Pastor June Gorgonio. For you, what is church planting and the church planting movement? Pastor June. Magandang gabi po ulit, Pastor Marlon. Based po sa experience ko po, yung plus 5 years ko po na experience, nung doon pa po ako doon sa previous church affiliation ko po. Kasi po yung nangyari diyan, yung pastor po namin sa church, magkaklase po kami sa Masteral. Doon po kami nagkakilala. He came from a corporate world po. Bago siya naging pastor po, bago niya pinasok yung full-time ministry. Kasi nurse po siya. Meron din siyang dalawang kapatid na nasa US na puro din mga nurses. Yung mami niya ay parehong nurse din. So naging advantage po yun kasi yung ginawa po namin doon, kahit maliit lang po kami na church ay kasi palagi nagpapadala po ng mga yung mga medical supplies. Yung mami niya, yung mga kapatid niya na nanggaling sa US. Yun po yung dahilan na ayaw po namin na huminto doon sa pag-mission po. Pero yung sa akin po, wala pa po akong experience sa international mission. Bali po yung exposure ko po for the past 5 years. Ano lang po, hindi ko naman masasabi na full-time missionary. Kasi po, by profession, ano po ako, I am a teacher po, connected po ako sa DepEd. Pero yung puso ko po, yung passion ko po ay nandun po talaga sa soul winning po, and napakaseryoso po talaga pagdating sa soul winning. So in fact, sinabi ko sa pastor namin, dapat bro, yung goal natin, dapat hindi tayo bababa sa 365 soul a year. So parang ganun po yung agreement namin, no? So yung ginawa po namin doon, pumupunta po kami sa yung mga bundok po. Nagdadala po kami ng yung mga medical supplies po, yung libreng gamot, tapos nagbibigay po din kami ng yung mga used clothing po, tapos libreng mga reading glass. Maraming business na po namin ginawa yun sa tulong po ng Panginoon at yung provisions niya po. Pero yung ginawa po namin doon, may nagkaroon po kami ng parang refreshers course po doon sa mga tribal pastors nila. So, bali sila po yung talagang sinasanay po namin, talagang ini-equip po namin kasi sila po mismo yung nandoon sa yung sa lugar nila. So kasi po yung grupo na yon, sila yung mga Higaonon tribes po. Sa mga bundok po sila, tapos meron po silang lingwahe na hindi po namin kabisado. So hindi po talaga kami yung nandoon, kundi yung mga tribal pastors, yung sa amin lang, yung parang support lang po, yung bibigay kami doon sa mga gamot, tapos yung mga yung coaching po, yung mentoring. I think that was po, kung hindi po ako nagkakamali, year 2018 po, nung pumunta po kami sa summer po. Ganun po din yung ginawa namin. So nagbibigay kami ng mga libreng gamot, yung mga packed goods, doon na po yung mga canned goods, yung mga rice, yung mga used clothing po, at yung mga reading glass. Yun din po yung ginawa namin, no. Wow. May isa po young people po na part po talaga doon sa yung tribe nila. Bale yung ginawa namin doon, parang bibigay kami ng support sa kanya, tapos hindi naman kami makapunta doon kasi medyo malayo pa din po sa place namin. So yung ginawa doon, yung young people po na tinitrain namin, siya po yung nagagather po doon sa mga tao. So nagbi-meet po sila every Sunday, tapos yung young people na yon, siya na po yung nagdadala ng service po. Yung sa akin po, yung personal na pananaw ko lang po dito sa yung church planting,
I agree po doon sa sinabi ni Pastor Amador na hindi talaga biro, no. Ito ay isang malaking hamon po talaga. Yung sa akin po ay malaking hamon po, no, kasi especially na yung calling ko po ay evangelist, no. So nandun po talaga yung thirst at yung uhaw ko po pagdating sa soul winning. So yun po talaga yung passion at yung heart ko po, no, na gusto ko talaga maraming tao yung maliligtas, no, yung makakilala sila sa Panginoon. So malaking hamon po yun, no. So sa akin kaya lang sa tingin ko po yung parang honest assessment na rin sa sarili ko, kasi I am a full-time DepEd Ed teacher po. So hindi ko magagawa yon ng buong-buo kasi nakatali na po ako sa DepEd. Pero po yung puso ko, marami pong mga, in fact po, pag gumagawa kami ng missions, kahit doon sa yung chaplaincy na sinasalihan namin, marami pong mga pagkakataon po na kung talagang kailangan na puntahan namin yung isang lugar para makagawa kami ng doon, mission or yung promotion sa chaplaincy, maraming beses po na talagang nag-absent po ako sa work para lang makapag-giveaway po doon sa mas yung highest priority po natin, no, yung paggawa po doon sa yung kalooban ng Diyos. Pastor John, kung tatanungin kita, taga saan ka pala? Taga Mindanao po ako, Pastor. Cagayan de Oro po. Okay. Yung kasama ko sa Thailand na matagal na siyang missionary doon, he was more than 20 years, nakapag-asawa na nga siya ng Thai, taga Cagayan de Oro siya. Ano po yung pangalan niya, Pastor? Jonathan Bautista. Jonathan Bautista. Assemblies of God din siya, tapos graduate siya ng IBC, Emmanuel Bible College sa Cebu City. And he is my kuya doon sa Thailand. Siya yung kumupkup sa akin doon. And he's a native of Cagayan de Oro. Yan. Kaya tapos nung pumupunta ako dyan sa Mindanao, lagi akong dumadaan dyan sa Cagayan de Oro City. Dumadaan ako, tapos punta ko ng Bukidnon, Hingoog. Yan, dyan sa Hingoog madalas ako. Hindi ko na lang napupuntahan yung papunta dun sa may Pagadian, dyan sa may Marawi City. Iyan lang hindi ko pa napupuntahan sa lugar na yun sa Mindanao. Pero I love going there. And pareho tayo ng calling, aside from the Lord has called me in the prophetic. Pero tinawag ako ni Lord sa miracle evangelism. Kaya ako po ay nagkakandak ng mga miracle rallies, at to God be the glory, in different places. Lalo na po nung nagmi-mission pa po ko sa Southeast Asia, may mga nag-organize po ng crusades ko, and pwede ko pong i-share sa inyo ilan sa mga pictures na yon. Nagko-crusade po tayo doon sa mga highly restricted areas. Very challenging, totoo yung sinasabi Wow, ko. praise God po. I can relate to that. And by Paggawa po din profession, kami yung crusade po. yun nga, by profession, pareho tayo, Pastor June. I'm also a teacher by profession. Wow. Apo, kaya yun nga lang, hindi nga ako sa DepEd nagtuturo. Kasi nung maging teacher ako, sa Thailand ako nagturo. Doon ako na-lisensyahan bilang teacher. And so meron akong professional teaching license as a teacher sa Thailand. At dito, magte-take na sana ako ng board exam, kaya lang medyo kinabahan ng konti. Tapos pangalawa, yun nga, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-review dahil marami na akong engagements. But now, I'm working as an escalation representative sa call center. Ito naman, kaya naman tayo nasa escalation kasi may background tayo sa legal, sa law. So, dito natin nagagamit yung pag-aaral natin sa pamamagitan ng pagsosolve ng kaso nitong mga kapatid nating mga Amerikano, lalo na po doon sa claims ng insurances nila. Ayun. So yun nga, hindi biro ang magpunta sa ibang lugar na merong kakaibang kultura at lengguwahe. Tama yung sinabi ni Pastor Joel kanina, adventurous talaga, nandun yung adventure, nandun yung thrill, diba? Pero I'm so happy to hear your testimony, Pastor June, kasi kumbaga parang nowadays,
bihira na kasi yung lumalabas eh. Kumbaga, masyado nang nakontento sila doon sa loob ng mga local churches nila, fellowship, gathering of believers. Paano naman yung paano pa yung hindi pa sumasampalataya? Paano naman sila? Di ba? So, kumbaga, kadalasan ng mga ministry ngayon is based on cities. Di ba? Tapos, ang way of bringing people to the Lord is by inviting them to the local churches. Hindi yung church ang pumupunta sa kanila. Diba? Kaya nga ito, natuwa ko dito sa senior ni Sister Sherry's, yung meron silang ginagawa ngayon, yung house church planting, yung house churches, which is, ang house churches, it is different from common Bible studies or ordinary Bible study meetings that we have. House churches are different. At kapag in-implement mong house churches, especially sa mga restricted area, kagaya dyan sa Mindanao, may mga areas na highly restricted. Pero kung gagamitin mo ang house church strategy, mga kapatid, ako titiyakin ko siya, talagang mabilis ka pang makapapasok. Yun nga lang, ang key dyan is simply building relationship with the people that you're trying to reach. Magbi-build ka ng relation. Hindi yung tira ka na lang ng tira. So kailangan mo silang kaibigan. Kagaya si Pastor Joel, kinaibigan muna niya yung mga Ilocano na kanyang pinuntahan, at kung nakuha niya ng kiliti, madali niya nang naibahagi yung ebanghelyo. At this is very possible if you will use what we call the house church method. Okay? Hindi lang yung church ordinary Bible study methods. Okay? Bible study groups. So merong may malaking difference ang dalawang yan. Okay, salamat po sa sharing mo, Pastor June, and hope na Mr. Warden. Okay, kita-kita tayo, Pastor Amadeo, Pastor Joel, yan, Pastor Marlon, yan, magkita-kita tayo. Kape-kape man lang, makapag-fellowship tayo. Okay, so, ay mga kapatid natin, Sister Mernas, Sister Cherise, okay, Sister Reyna, I hope na meron kayo napulot doon sa senior nitong mga magigiting nating manggagawa. Now, balikan ko sinabi ni Opo. Sige po, pwede ko mag-share, pwede po. Sige po. Sa amin pong mag-asawa, ang burden po namin before is yung magkaroon ng church doon sa lugar nila, sa may Cadiz po, Cadiz City. Pero hindi po talaga siya city proper, sa ano mismo nila, sa what they call this, barangay, sa barangay nila. So, it's been a burden to us. And during that time, nagpe-pray po kami na magkaroon doon ng church sa lugar nila. And then nag-i-inform po kami dito sa yung pastor namin dito, sabi niya magpo-for good na daw siya sa Pilipinas. Sabi ko, magkano ba ang budget pag kayo yung nagpunta sa lugar na yon, ganyan. Pero hindi ko siya nakitaan ng willingness na mag-mission doon sa lugar na yon. So nag-pray lang po kami until all of a sudden po, meron ding ginamit ang Lord na mapapunta sa lugar na yon, nagkaasawa ng kaklasmate ng asawa ko. So doon sila nag-stay doon sa baryo na yon. Kanilang yung kanilang mga profession, yung anong tawag dito, yung iniwanan nila yung mga profession nila just to be a full-timer po na pastor doon sa baryo nila. And so nakakalugod sa damdamin po kasi kumbaga hindi man kami yung personal na nandoon, pero yung dahil nga sa burden namin of hindi lamang po yung sa panalangin na ang responsibility namin, bagkus yung financial support. Kailangan po yung financial support sa mga nagmi-mission. Hindi man namin nagagawa physically yung mga gawain na dapat gagawin namin, pero in some part meron kaming nagawang parte doon sa lugar na yun. So, naging matagumpay po yung gawain doon. So, ito rin po ay isang church planting na although hindi kami physically yung involved, pero may contribution po. And to God be the glory kasi nagkaroon doon ng isang iglesia na sabi nga ng pastor, dito ay ka mga tao, Baptist. Kumbaga napabayaan po ba? Nung araw, yung matatanda mga Baptist, ngayon nawalan nga ng church, pero ako ay ka-sister Pentecostal. Umuwi po kami nung July, August, umuwi kami this 23, no? And yun nga po, na-meet namin siya. Although may communication po kami, na-meet namin siya, so yun nga po yung yung sabi niya. Kakatuwa. Yun lang po. Kumbaga, accomplish yung ng Lord.
Kaya pag may inilalagay po sa puso natin, di ba? Pag may inilalagay na burden, let's start with a prayer. And then, bahala ng Lord kung paano yun ma-accomplish, paano yun mangyayari. Bahala ang Diyos. Yun lang po. Amen. Thank you. God bless. Wow, salamat po. Okay, before I call Pastor Joel again kasi nag-raise siya ng hand, balik ako sinabi ni Pastor June kanina. So pag sinabing mission, yung ginawa nila kanina, sinabi niya kanina yung nagpunta sila doon sa tribo, tapos pinagtuunan nila ng pansin yung mga tribal pastors. Tama ba, Pastor June? Para in-equip niyo sila, para sila na yung magme-ministry. Sila na yung magme-ministry doon sa mga tao nila kasi taga-roon sila. Di ba? So, yung ginawa na yun ni Pastor June, yun talagang tinatawag nating church planting movements. So pag sinabing church planting movements is you are planting a church for the locals. So indigenous churches yung sinisimula nila. Di ba? So ngayon, kapag magpa-plant tayo ng indigenous churches, ibig sabihin a church that is based on the culture of the people of the land, based on the language of the people on the land, based on their upbringing, it will grow rapidly among them. Na sabihin natin yung isang tribo na pinuntahan mo, hindi lang pala yun yung tribo. So meron pang ibang mga tribo, 'di ba? Ngayon kung magkakatribo ang mag-aabutan sa isa't isa, well, it will be very much more meaningful and it will be quicker than expected kasi kumbaga kapareho nila yung umaabot sa kanila alang-alang sa ebanghelyo. Mabilis yun. Okay? Sige po. Pastor Joel, ano yung gusto mo pang i-share? Bali, Pastor, na-excite tuloy ako dun sa sharing natin. No? Na-recall ko yung aking... Noong nag-start po ako dun sa church planting, may naging bunga po yun, Pastor. Rapidly grow. 3 simbahan yung na-put up doon sa church planting ko. Pangalawa, nakapag-disciple ako noong ngayon ay mga pastor sila. At the same time, mga worker kasi sabi nga ni Pastor Amador, 0 nung dumating. Pero nakapag-put up po ng mga manggagawa. Kaya noong nag-church planting, napakahalaga noong house to house Bible study. Kasi exactly. Napakabilis po ng paglago ng church planting pag house to house. Kasi ako po, style ko noon ay, halimbawa, meron ng 5 member. Tanong ko sila, gusto niyo po bang mag-Bible study sa inyo? At ang i-invite po natin ay yung mga kapitbahay po ninyo. At ano niyo po, glory to God, ang bilis nung kanyang pag-boom. Kasi nga, yung inabot mo na sila mismo dun sa bahay na magkakatabi sila doon. And then, doon pala yung mga potential leader na pwede makasama sa gawain. Mayroon lang nagsabing, Pastor, baka pwede po akong sumama sa inyo sa kabilang barangay para po kasi may mga kamag-anak po ako doon. Naabot po sila at the same time yung pakikipagkaibigan, may word kasi akong ginamit doon yung makisama pero hindi makasama. Yung talaga abutin mo sila, yung talagang makasalanan, uupo ka talaga doon sa gitna ng mga makasalanan. Para yung mga makasalanan to maligtas. Magkaroon ka ng heart. Hindi mo sila iiwan talaga. Nagkaroon po ako dyan na ngayon ay pastor na saksakan ng maglalasing. Ako nagkaroon ako ng sa kanya, sa ikaw, mo Brad, isang araw magiging pastor ka. Kasi ang pangalan niya ay Ebanghilista. At ngayon, yung pangalan niyang Ebanghilista ay naging evangelist talaga siya sa kapurihan ng Diyos. So, ang nakita ko po doon, dapat may puso ka sa misyon. Importante po yun yung puso. Pag ikaw ay pupunta ka lang doon, ang muli mag-put up ng church, wala talaga yung puso mo, yung passion doon sa mga tao talaga na naroroon na mababa, kailangang abutin, walang-wala. Kasi nung time na yun talagang
Kasi galing po ako ng Labog Press International. Kasama ko po yan si Pastor Amador eh. Diyan kami nag-graduate ng Bible School. As in, walang allowance na pumunta yan. Talagang living by faith. Kaya laking tulong na ituro ng Labog Press sa amin yung living by faith talaga. Tatayo ko talaga. Yung puso mo talaga ilalagay mo. At the same time, sa aking kabataan, at the age po ng 19 years old ako, no, ako yung nag-mission. Nakita ko yung bunga. 3 simbahan ang naitayo. Pangalawa, maraming magagawa na ngayon ay mga pastor na naging anak ko sa pananampalataya. So yun po yung kagandahan sa planting, ay yung mission, talagang puso. Pag nangyari yon ay ang daming reward sa Panginoon, yung kaluluwa. Salamat po, sana po maka-share ako ng malaking tulong yung Pastor. Maraming salamat po. Pastor Joel, tatanungin kita yung mga pastors na na-raise mo during yung mga pastors na na-raise mo, sila local o taga roon sa area na nag-plant ka ng church? Taga roon po sila pero na-assign po na sila sa ibang bayan na. Opo, ibang church na rin po nang na-assign nila. Pero sila po ay galing talaga doon. Pero ibig sabihin, yung pinagpuntahan nila na pinagplanta ng churches nila is kapareho din nila mga Ilocano? Meron po at meron namang ibang katutubo. Ganun po. Mga Igorot. Ganun po. Okay. So at least that's church planting movement pa rin kasi you are sharing or planting a church among the locals. So indigenous. Ibig sabihin yung mismong taga roon sa lugar na yon. Okay, at yun yung pinag-aaralan natin. So we call that local missions. Local mission pa rin yan pero local. Okay, and kasi nag-put up ka ng church doon sa lugar na ibang lengguwahe, ibang kultura, ibang grupo, and nag-plant ka ng church na para talaga sa kanila. Okay? So, and this grows rapidly kapag ito po ay gagawin natin ng tama. Okay. So, ngayon, let us examine itong 10 elements na makikita po natin sa lahat ng church planting movements, dun sa mga nagpa-plant ng church, dun sa gumagawa ng missions. Itong 10 elements na to, napakahalaga nito. And I want you to carefully consider this. Okay, number 1, prayer. So itong prayer, syempre ito yung unang-unang elements pag mag-mission ka. Hindi ka pwedeng mag-mission na hindi mo dinadaan talaga sa panalangin. Tama ba, mali? Okay. So, and of course, a missionary models prayer and teaches churches the power of prayer. Kaya pag magsisimula ka talaga ng church at pupunta ka doon sa mga lugar na hindi pa narinig si Kristo, tagimana ng palataya sa kanila, of course, ang una mong ituturo kung paano sila makikipag-ugnayan sa Diyos. Tama? So, tuturo mo, imomodel mo sa kanila ngayon yung prayer. Okay? And I salute churches who are so prayerful. Mula sa simula, naturuan talaga sila ng pagiging marubdob pagdating sa pananalangin. Yan. And by the way, Love of Christ kay Pastor Mel Gabriel yan, di ba? Kay Dr. Mel Gabriel. Am I right? Yes po, Pastor. Okay, I salute that man. And especially yung kanyang background sa pagiging Iglesia ni Cristo. Kaya kinakatakutan siya ng mga Iglesia ni Cristo sa totoo lang. Dahil alam niya lahat ng ng information na meron doon sa grupo na yun na kanyang pinanggalingan. Okay, and kaya effective din siya na nakapagdala ng mga kapwa niya na galing dun sa church na yun. Okay, so prayer. Okay, pangalawa, aside from prayer, yung tinatawag nating abundant gospel sowing. Abundant gospel sowing. So, etong abundant gospel sowing, hindi showing ha, gospel sowing, pagtatanim ng ebanghelyo, ika nga, though sa panahon natin ngayon, mass media evangelism and personal evangelism, the gospel is presented to many people. Sa panahon natin ngayon,
bagamat meron pa rin yung tinatawag na one-on-one evangelism, pero majority ng evangelism na nakikita ko ngayon is through social media na. Diba? Well, which is okay kasi may mga tao na ngayon talagang hindi mo basta-basta malalapitan, pero sa pamamagitan ng Facebook pwede mo siyang abutin. Okay? So whatever means that you know that you can use to share the gospel, use it. Okay? Kagaya niya, binabanggit kanina ni Pastor Joel kanina, yung house-to-house Bible studies. Okay? So tinatanong niya yung mga pinupunta niya, pwede ba tayo Bible study dito? Imbitahan natin mga kapitbahay mo. Okay, so sa pamamagitan nun, he was able to reach the community. Si Pastor June naman, through missions, medical missions, and of course, eventually, crusade. Ito yung ginagawa ko rin ng mga nakarang panahon. And lalo na doon, ito experience ko po, doon sa mga restricted country, establishing house churches are not as easy as that. Okay? Kasi lalo na, meron silang mga logical arguments pagdating sa gospel na kung hindi ka trained theologically, mahihirapan kang basagin yung kanilang mga mindset kasi well-versed sila doon kung paano nila kukontrahin yung ebanghelyong isi-share mo sa kanila. Pero itong isang paraan na nakita ko na ito talagang paraan ng Diyos, ito paraan din ni Jesus Christ and paraan din ng mga apostles when they lived during those days, and this is through what we call the ministry of signs and wonders. Nako, kapag ikaw ay nag-flow sa signs and wonders, nag-flow ka sa miracles, nag-flow ka sa gifts, especially the unbelieving people will be able to witness this and they will be able to see its wonderful effect at magbe-benefit sila doon sa bagay na yon. Well, evangelism wouldn't be difficult. Okay? As far as my experiences are concerned. So sa tayo nga po, dati nung una, hirap ako na mag-share ng gospel sa kanila kasi alam nila kung paano nila babalukutin yung gospel eh. Okay? Pero nung nagpa-flow na po yung signs and wonders when I've conducted miracles and healings dun po sa lugar na yon by the grace of our Lord, alam niyo po, hindi na po ako naghahanap ng taong pupuntahan ko, but sila na po yung nag-iimbita sa akin. Sasabihin nila, Adjan, can you please pray for my daughter who is sick, ganito, ganyan. Lahat ng may sakit, dinadala sa akin. Pinagpe-pray po natin. And tapos, kapag nakakapunta po ko doon sa kanilang mga tahanan, then I was able to share the gospel. Tapos, nung tumanggap na sila sa Panginoon, kinabukasan, follow-up, I think tinatawag kong 24-hour rule. So, pagkatapos ng within 24 hours, ipa-follow up po sila and then mag-start kami ng Bible study. Kaya nakapag-plan po ako ng mga house churches when I was in Thailand through the Ministry of Signs and Wonders. Grabe po yung healings na ginagawa ni Lord, especially nung nagpa-flow na po ako sa prophetic gift. Through the operation of those signs and wonders, kumbaga na-impress doon sa puso ng mga Thai people na ang Diyos ng mga Kristiyano ay powerful, more powerful than the God that they are serving. Yan. Kaya pag-pray natin mga kapatid, if we will be sharing the gospel, that there will be a manifestation of the power of God as you share the gospel. Ito naman sinabi ni Lord sa Mark chapter 16. So if we will share the gospel, we will believe, signs will be following us. Yan. Kaya ipag-pray ninyo yun, yung tinatawag na signs and wonders as you do ministry. Okay, so pangatlo, intentional church planting. So even before a church planting movement is in progress, someone deliberately plants one or more churches. Okay, yung mga nag-church plant o nasa church planting na, ano sa isip niyan, pag nasablus ko to, kailangan makapag-plant uli ako ng panibago. This church should grow. Okay, at kayo po na nagpa-plant ng church, you know what I'm talking about. So you are not just contented with the church that you are currently starting. Hindi ka pa nga tapos dito sa pinaplant mong church. Ang nasa isip mo, ay, kailangan hindi ako dito matapos. Tama ba, Pastor Joel? Tama ba, Pastor Amador? So, kumbaga parang hindi ka pa tapos doon sa pinaplant mong church. Kailangan mo sundan ito. Tama, Pastor? Makarelate ba kayo? Di ba? Yes po, tama po.
Kumbaga parang umaapoy na doon sa puso mo, dumadaloy na doon sa ugat mo yung desire to plant more than one church. And you intend, kumbaga talagang plano mo na magpa-plant ka ng church after this church planting o current church planting. Okay? So, but of course, we are establishing what we call scriptural authority. The scriptural authority. Don't worry, we will be finishing the session by 10:30 para kasi ano po tayo. Okay. Spiritual authority, a church understands that the Bible is their authority. Kaya pag nagpa-plant tayo ng church, especially if we will be going through different areas with different culture, mga kapatid, so you will have to encourage them and to make them believe that our authority is the Bible itself. So, i-establish natin yung tinatawag na biblical or scriptural authority. So, you will always lead them towards the scriptures. Okay? Nalungkot ako kasi nung nagme-mission po ako, mayroon po mga missionary na ang tinuturo na nila, hindi na ang biblical theology, hindi na yung simplicity ng gospel, kundi tinuturo na nila yung complicated doctrines na ng kanilang mga churches. So sabi ko, teka muna, bakit theology ng tinuturo mo, hindi yung simplicity ng gospel, ang salvation is in Christ alone. At kapag naging mananampalataya ka, you have to grow within a spiritual family which is called the church. At mula dun sa membership mo sa local church, you will be given an opportunity to serve God, and eventually you will be led to do the same thing that you have experienced, and that is evangelizing your own people. Kaso hindi biro mo, kabago-bago nung mananampalataya, sa sharean mo ng election and predestination doctrine. Teka muna, parang hindi ata tama yun. Sa sharean mo na ng paraan kung paano ko kontrahin ang charismatic beliefs in comparison with what we call conservative beliefs, di ba? So, may mga missionaries akong nakita na ganyan. Okay? And I hope wag natin tularan yung kanilang mga ginawa na yon. And of course, fifth, local leadership. If you will be going into a mission, you will be establishing a church in that foreign land or in that foreign area, well, kung mabubuo ang leadership ng church, the leadership should be the locals. Okay? So, a missionary models the role of a pastor and the role of a participative Bible study leader. Pero, you must not assume these roles for yourself, okay? But rather, teach indigenous people to assume these roles. Okay? So, yung kagaya ng ginawa ni Kuya June kanina, ni Pastor June Gorgonio, nagpunta sila doon sa tribes na yon. So, ang pinagtuunan nila ng pansin yung tribal leaders na naging tribal pastors din, which is a good practice. Okay? And of course, not only local leadership, pang-anim yung lay leadership. So the people of the church, the local themselves, not just the local leadership, but the local membership themselves, should know how to participate and should know how to contribute towards the fulfillment of the vision. So, nagkakaroon ka ng vision casting, nagkakaroon ka ng sharing ng burden mo as far as the ministry is concerned. At higit sa lahat, sinishare mo sa kanila ang puso ni Kristo, na ang puso ni Kristo is compassion to reach for your own. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo.
lang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa.